Isang makakalikasang araw po sa ating lahat. This is the episode 4 of the Forestry 101 Talk Show. Ako po ang inyong host, Forester Roland M. Suzon, and today we are going to discuss about forest tenure fees. Makakasama po muli natin si Forester Ildefonso L. Quiloy upang linawin ang mga usapin patungkol sa tenure fees. Hi and welcome po ulit, Sir LD. Thank you, Roland, at magandang araw sa ating lahat. Sir, siguro before we proceed with the frequently asked questions on forest tenure fees, baka mas maganda pong i-differentiate natin yung mga terms na forest charges, administrative fees, and government share. Roland, yung forest charges are levies imposed by the government on naturally growing trees and other forest products, na gathered within forest land, alienable and disposable land, and private land. Ito ay pursuant sa PD 705 and RA 72161. On the other hand, the admin fees naman ay certain amount paid by the client for the review and processing of their document or request, while the government share is a certain amount paid by the tenure holder as a share in using the forest land. Alright, so maraming salamat, sir, dun sa maiksi pero napakalinaw na explanation nyo kung ano nga ba yung mga different terms na ito. Sir, speaking of government share, saang office po ba tayo dapat nagbabayad nito? So dapat ang pagbabayad ng government share ay kung nasaan ang kanilang proyekto, which is dapat sa senro sila magbayad or sa implementing penro. Dati ating pinapayagan na magbayad sa central office sila. But then nagkaroon tayo ng instruction sa field offices na dapat sa senro or implementing penro na sila magbayad ng kanilang annual rental or government share. Sir, still on government share but focusing on forest land use agreements, particularly po yung mga energy projects natin. Paano po ba natin tinitreat yung statement na and the fraction thereof sa pag-compute po ng mga rentals natin? So alam natin na sa pag-compute ng rentals, kasamang variable dyan ay yung area. So ang sinasabi lang ng and fraction thereof, hindi dapat natin inira-round off sa whole number yung area. For instance, meron kang area na 2.5, hindi mo dapat siya i-round off sa 3. So in the computation of annual rental, ang gamitin mong area is 2.5, not 3 hectares. Sir, itong next question po natin, still on energy projects. Taking into account that the government share for these projects shall be increased cumulatively by 10% every year. Paano po ba yung ginagawa nating computation para dito? Yung government share for energy development project ay kino-compute by multiplying the annual rental, which is 3,000 pesos per hectare, to the total area of the tenure. At itong annual rental ay nag-i-increase cumulatively by 10% annually. For instance, meron ang area na 1.04 hectare. Ito ay mo-multiply mo ng 3,000. At ang iyong magbabayaran for first year ay 3,120 pesos. On the second year, dadagdagan mo ito ng 10%. Ang 10% nito ay 312 pesos. So in short, sa second year, ang babayaran mo ay 3,432 pesos, and so on. Sir, para po sa huling tanong natin, may we seek clarification on the use of zonal value of the nearest commercial zone in the computation of our government share? So, under our existing guidelines, ang zonal value ang basis natin ng pag-compute ng annual rental. Ito yung 5% of the most recent zonal value. At ito, alam natin na may mga issues and concern na inire-raise ang ating mga clients. That is why ang DNR ay may mga proposal na policy para i-adjust ang policy na ito. Ang ating recommendation ay i-fix na per hectare ang computation annual rental for this project. Hindi na siya nakabangga sa zonal value. Alright, maraming salamat po ulit, Sir LD, sa pagpo-provide ng mga clarification sa mga issues and concerns na madalas ay tinatanong sa atin ng mga kasama natin sa field offices regarding forest tenure fees. So sir, bago tayo siguro matapos dito sa episode natin, pwede po ba kayo magbigay ng mixing message para sa mga viewers natin? Thank you, Roland. I will take this opportunity na i-request ang ating field offices about kung meron silang mga suggestions about policy enhancement, policy development based doon sa kanilang experience. Remember, sila ang nag-i-implement ng policy na ginagawa natin. At napakaganda po kung kayo makakapag-provide sa amin ng feedback kung yung nagawa bang policy ay effective or not. Para po magkaroon tayo ng basis to enhance this policy para mas ma-implement po natin ng maayos ang ating DNR plans and programs. Salamat, Roland. Again, maraming salamat po ulit, Sir LD. So, ako po ulit ang inyong host, Forester Roland M. Suzon, and this is Forestry 101 Talk Show.